Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 30 anyos, taga San Roque, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Kawa na ako masabti kung nganong murag wa siya klaro nga diagnosis. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga panghitabo. Jasmine, pareho kong tiwas ani nga mga paperworks, ha? Sige ma'am. O kinalan nga mahuman na tanan today, kay gamito na ugma para sa presentation. Okay ma'am. Thank you. Overtime na sad ko ani. Sa yuhagod ni mo ni Matanak, di ba alas 3 na mas kadlaon ka natog? O pa, ako manggihuman ang tanan akong trabahoon, good. Na kinahinay lang ito si mong kaugalingon. Nahibaw ba ihag kang lawas lang atong puhunan, ha? O pa. Ang kapugat man sa kong uwi. Malipog man ko. Girl! Wala lagi ka mag-lunch. Ay, nara ko'y gitiwas nga trabahoon, girl. Uy, kaon sa kuno. Tanawa, Unuspad na ba ka? Grabe masag ka mudag trabaho, uy. Mura magdagan kay kagibuhi. Di man sa kuganahan ko't nga di na kumahuman ang mga trabahoon. Onya, girl. Wa man ikaw humana ng atong trabaho sa office. Ayaw presyura imong kaugalingon, uy. Uy, unsa ka, uy. Uy, Jasmine! Uy! Oh. Nak, maayo kay ipapauli kasi inyong supervisor. Para magkapahuway ko na ko pa. Nak, masin ba yaw ginahina na nang naningil imong lawas, ha? Gibaliwa ran nimo. Okay na lagi ko pa. Makapahuway lang ko gamay, Okay na ko. Nak, Ay, kasakit sa unti yan. Pa! oh, Pa! nak, naon siya ka? Sakit ka nga Tama. kunti yan. Jasmine! Dili na ni Mayo, Jasmine. Dadun ka sa ospital. Grabe lang gid ko kakumpiyansa sa akong kaugalingon. Bisan og nana ko gipamati, nagtuo ko nga mawara siya kung makapahuway nako. Unya, Base sa imong lifestyle, murag sobra gyud ka ka-stress imong trabaho. marag mausad na duda na ko, Dok. Ma-pressure manggod ko, Dok. Uy, magsigi ko gunahon na sa akong trabaho. Hinungdan nga, di na po ko makatug dayon. Magsigi kog overthink kung wabay palpak sa akong trabaho. O baka, basig na yung mga trabahoon ba nga nalimtan ako. Mga bisan og nagpahuway ang akong lawas. Ang akong utok nagsigi paghihapog hunahuna sa akong trabaho. Sa ato pa, anxious ka pirmi. O, Dok. Mas mayog buduol ka sa psychiatrist aron ma-overcome na nimo ang imong anxiety. O matuduan ka kung saan nimo pag-control ang imong gibati. Okay, Doc.
Jasmine, anak. Nalipay ko ngawa na kay ka magpadag pressure sa imong trabaho. Gimanage lang na kong tarong ang akong oras pa. Aron dili ko magkarakara permis trabahoon ba. O gihinay-hinay na ko ang tanan. Gani, magsugod na po kog exercise. Kay maayo man kuno na para maminos-minusan ang akong anxiety o stress. Oh, maayo ko mao ka na, anak. Magani kay nindot kay ang panahon ron. Nagka-checking yut ko. Agay. Agay. Agakuntihan. Tabang. Tabang! Unsay problema sa kong anak, Dok? Dili kami makahataw og diagnosis nimo. Pero based sa imong mga symptoms, posible nga doon na kay gastrointestinal problem. Unsa? Sa ato pa. Dili din ni simple ra nga stress ug anxiety ang akong gibati, Dok. Ang mental stress ug anxiety man gud, posible nga makakos og digestive issues. Pero aron makasiguro, kinahanglan kag mga lab test aron mahibaw-an nato kung unsa gyud na imong problema nimo. Unsa? Dito na ko ma-realize nga dili gyud ka kumpiyansahan ng stress. Ug ako rang giabusaran ng akong lawas. Hinungdan sa akong mga gipamati karon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagay mga higayon nga dili na ko malikayan nga grabe nga akong pag-overthink, ilabi na bahin sa akong trabaho. Unsaon ako pag-atiman sa akong mental health aron mapungan ang epekto sa stress sa akong lawas. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor nga ang stress ug anxiety mo'y posible nga hinungdan sa akong digestive problems. Kung dili na ko mahandle ang stress ug anxiety, posible ba nga mo grabe pang akong gibati? Nga labaw pa aning akong gibati sa akong lawas karon? Ikatulong pangutana, kung mawa ng akong stress ug anxiety, posible ba nga mawa ra ning akong digestive problem bisan og dili na ko magpa-check sa ospital? Ikaapat og katapusan, gawas sa pag-exercise, unsay laing paagi nga ma-maintain nako ang balance sa akong mental health o sa akong physical health? Palihog, tabang ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Jasmine. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usama man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa Mumbuatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if it makes you happy, it's never a waste of time. As long as it is legal. Kaya ingon man si Dr. Obra nga basta ma-happy ko, wa ko magsayang sa akong oras. So git-hit ko ayaw lang po na. Something socially ug morally acceptable. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Hasmin, 30 years old, taga San Roque, Talisay City. No? Musta naman yung mga Talisay. Okay, so going back to our sender, si Hasmin, punto medikal ang problema ni Hasmin. Unang pangutana, naagay mga higayon nga dili nako malikayan nga grabe ang akong pag-overthink. Labi na basin sa akong trabaho. Saon nako pag-atiman ang akong mental health aron nga pugngan ang epekto sa stress sa akong lawas. Bago lang ko nag-lecture aning burnout syndrome Hasmin, no? Kaya manggod, overwork ka, kay kinabuli ka, grabe ang demand sa imong multitasking ka ba, overwork, no? Daghang kay kag mga assignment.
dili ka physically, mentally condition mo nang ma-resulta sa burnout syndrome. I'm not sure if I can still remember. Republic Act 11036, no? Republic Act 11036 na tong 2018 ni siya na enacted into law. Nga atong balaod ni sa Pilipinas naga-sugyot or naga-require sa tanan nga mga company, private o private nga companies nga incorporate ang mental health issue ngadto sa mga empleyado sa workplace, no? Kay unsaon man pagka-productive sa mga empleyado kung sila dili happy sa ilang workplace, kung sila naga-develop og kining gitawag natong burnout syndrome. Daghan sila gipamati sa lawas kay dili siya kontento sa iyang trabaho. Kaduhang pangutana, matud sa doktor nga na-stress o anxiety mo possible nga hinungdan sa akong digestive problems. Kung dili na ako ma-handle ang stress o anxiety, posible nga mo grabe pa ang akong gibati, nga labaw pa aning gibati nang sa akong lawas karon. So, stress, anxiety, burnout syndrome, biguhan inhan, so may mga kuanan mga simptoma, psychosomatic signs and symptoms, laban ng ulo, ng kay digestive problem, nga weak ang imong lawas, dali ka kapuyon, hanguson ka, sugmupitik ang imong kasing-kasing, panington ka bugnaw, low ang imong focus, imong memory, sudaghan you are more prone to commit gross mistakes in your workplace, irritable ka or kuan ka, emotionally labile. So manay mga mahitabo sa mga empleyado nga nagdevelop anong gitawag na tong stress due to burnout syndrome. Balikon ako, naani siya'y alibyo, advising the person to go on vacation is not advisable. Kay kung ang focus or ang diagnosis depression or stress, pagbalik na burnout ang problema, magbakasyon ka. Sila lang po kagunahon na, nagbalik na ko sa trabaho na, gihapon itong akong supervisor nga isog kayo, sigihan lang kong pangitag sayo. So, mo na yung mahitabo. So, kinalang mo, konsulta mo og healthcare worker, healthcare professional, mental health care workers, para mahatagan mo og sakto nga tambal og counseling, no? Sunod nga pangutana, kung mawala na ang akong stress o nga anxiety, posible ba nga mawala ring akong digestive problem bisan og dili nako magpa-check up sa ospital? Ako nang ginaingon, kung stress, anxious ka, na kay burnout syndrome, multiple signs and symptoms may tabo. Dili lang gastrointestinal, kundi daghan pa, no? So, mura kag nag-bloating ang imong tiyan, wag nagbutod, mura kag nag-ilbiim, di ka kasabot. So, magdaguok because of stress. Mungadto ka sa CR, wa man pud ka nag-loose bowel movement, pero uncomfortable gyud ang imong paminaw sa imong tiyan, usanas mga simptomas sa stress, kining anxiety, o mahalingin na akong ibalik-balik og ingon burnout syndrome. Naani tambal, dool og usa ka doktor, preferably usa ka psychiatrist, no? Naamamostalisay, no? Bay dako kayo dihang South of Cebu Medical Center. Ing na lang Dr. Agos, ing na nga refer me doc ni Dr. Obra, no? Any doctor can prescribe anti-anxiety medication, not necessarily psychiatrist, no? Kaya ako psychiatrist man ko, pero mangupira man ko, minor surgery. Murisita man ko antibiotic, murisita man ko para hubak, para high blood, basta medical doctor. Pero kung naay psychiatrist, mas maayo. Kaya mga magini ang among line of specialty. Kung way lain, sakit sa doktora ko, murisita na, alprasulam, o sa mga benzodiazepine, pwede naman ko na. Ikaw pa ito katapos ang pangunta. Gawas sa pag-exercise. Kung sa'yo laing pamaagi nga ma-maintain ako ang balance sa akong mental health o sa akong physical health. You must find a way nga ma-deviated ang imong mind sa something positive. Then you breathe, slow deep breathing, you do slow deep breathing, proper diet, exercise, kanang kaya lang, di kayo extraneous. You talk to people nga katong giingon ako sa makadaghan, mayo maminaw, dili judgmental, dili siya maritis nga musabot sa imong kahimtang. Preferably mas magulang sa imo in terms of age and educational attainment. Kanang mo empathize, kanang mubati nga imong
unsa asang imong kahimtang nahimutang karon. So dili nang mga tao nga mga chismoso, mga marites. So mga na then consult you seek professional help. All right, so now nakasabot ka sa akong explicar nimo Hasmin dia sa San Roque Talisay, no? Sige ba ko gana na yung lugar dia sa Dawis. Musta na may mga emphasis family dia sa Dawis, mga kong silingan, no? Alright, so ngadto ni Hasmin o ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayong pagpaminaw nyo sa itong mga RMN program with Atty. Eileen Batan sa legal nga mga problema. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong. Handumanan so sa kaaw. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iwan? Siya ba ang dahilan di mo na ako? Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Dalin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Siya ba ang dahilan? Kita ko kayo, huwag mo nang ilihim, kaya kakapa sa kanya. Siya ba ang dahilan, kaya di mo na kailangan? RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atuwa da tampo nagdasangan nga Dalin. Ayaw na nagkikog sundi, Lawrence. Dilay ko mundag sunod nimo basta di ka musulti na kus tinuod. Unsa pa man nga kamatuoran imong gipangita? Gisultihan na ganit ka, di ba? Wa ko'y gusto nimo. Lisod mo gani ng sabton? Di ko mo to. Kay nakita na ko sa mga lihok nga nakagusto sa ganako. Lawrence, Kasabay nagpugong nimo, ha? Ay ko ina nga si Ateya na pod ang hinungdan. Kay naminaw kasi mong best friend. dili man sa ingon, ana. Nahibaw besi ko si makaayo na ako. Og siya may nag-ingon na ako nga pang chicks kuno kaayo ka. Sa una dalagi to. Dili na karon. Dalin, please. Tuhoy isa ko. Lawrence, Please, hatagi sa ko chance. Kausa lang. Please, dalin. Unsa? Gisugotan ni Mas Lawrence? Oday. Asa may nasud si mong utok, Dalin? Ngano man ka? Man ka bahot daglaki, uy. Dili man sa ingon, ana, day. Pero, naibaw ba ya ka ha nga nakagusto sa kong Lawrence? Unya tanaw ni mo. Makasalig ka niya. Althea, please. Bisag karon lang, suportahi ko. Maura ni gipangayo na ako nimo. Ay, bahala ka, uy. Total, dako naman ka. Basta kay ako, wa ko'y pagkuwang sa pahimangno ni mo. Amiga ti ka. Mong gusto ti kang protektahan. Day. Nak, hatagi in taon mig apo ni mama ni mo eh. Mga tiguang nabaya taon mi. Gusto na mo nga naapamig kusog nga makigduwa ug mohagwa sa mong apo.
Pa, wa pa na sa mong plano ni Lawrence. Busy pa kayo meron sa among mga trabaho, good. Para asa man ang inyong pagtrabaho kung wa pa mo'y pamilya. Nak, sultihan ta ka. Lami sa pamati nga na ay padulnga ng inyong pagpaningkamot. Kay may kaugalingon na mong pamilya. Nagagada sa gyud ko ni Lawrence pa. Lain sad kayo ako may mo propose niya, di ba? Lain gyud. Ug usa pa. Ayaw kog ina nga nagplano kang magpakasal ni Lawrence kung mag-propose na siya nimo. Nganong dili? Oh, nabuang na gid kadalin ko mauna. Time para good, Althea. Unsa gid problema nimo ni Lawrence? Maayo man ang dagan sa among relasyon sukad masukad. Kay wa pa man nimo masakpi. Althea, ako ha. Wara bagi ko manghilabot sa imong love life, ha? Kung dili ka mo undang og panaot ni Lawrence, basi ka to pa nag-amiga mo ay magguba. Dalin. Nagunon na sa Althea, babe. Makabather lang gid kaayo ba? Nganong kontrahan gid kaniya. O man ta kay gibuhat nga daot niya. Naibaw ko nga wa say salig nimo tungod sa imong past. Pero nag-usap naman gug ka. Wala siguro na yan nakita kay sirado lang yung utok. Ayaw na pagpada sa stress. Anniversary ro na to. O gusto na ako nga special ng adlaw na itong duha, babe, di na rin ako dugay-dugayon pa. Dalin, will you marry me? Lawrence. Yes. Yes, Lawrence. I love you. I love you too. Ay, salamat in taon kay kaslunon na gyud mo nak. Dong, pagbuhat tayo mong apo na mo, ha? Naara yun, tito. Papa, pagpapa na nako kay excited na kay kus kong apo. Pa, magpakasal sa mi ha. Unya na nato istoryahan ang bahin sa apo. Unsa? Ihimon ko nimong maid of honor? O, day. Gusto na ko nga naakas akong kilid sa adlaw sa akong kasala. Sure na gid ka nga magpakasal ka niya? Sobra pa sure, day, Althea. Please, suportahin na lang ko sa akong kalipay ko. Okay, sige. Bahala ka. Thank you, best friend. Naglibog na gid ko kung unsay motive sa kasal, day. Ay, talma lang good. Stress ra kaayo ka. Hi, this Lawrence. Ngayon mo ikaramman mo ay nag-prepare ining tanan. Busy sa trabaho, eh. Sige, og overtime, kay aron ko na makalive siya, honeymoon na mo. Mao ka na rason? Naanasad ka. Naniguro lang. Pero sige lang. Wa may aso nga makumkum. Althea. Ma'am, ang imo lang maid of honor may wa makasukod sa iyang isulob, no? Yes, ma'am. Niingon man to siya nga muanhi siya, pero wa pa man gyapon hangtod karon. Excuse ma'am ha. Hello, Day. Asa naman ka? Day, dili ko makaana. Lako importante nga lakaw. Ha? Unsa man ha? Basta, sige na, nagdali ko. Bye. Asa maka to siya? Si Lawrence. Hello, babe. Nag-uban meron sa ato organizer. Mayo noon. Kamu na yung say bahala din, ha? Ha? Dili sa ka makaari? Na ako emergency meeting.
Storyahin lang ko niya ko kung unsay nasabutan ninyo. Pero babe... Sige na, ato na ko ha. Dali ko. Sige. I love you. Oh. Hello? Babe? Mura raman kong magpakasal sa kong galingon, ani. Murag ako rin interesado sa kasal. Ang organizer. Hello, ma'am? Ma'am, wala na kayo angay maibawaan. Ha? Onsa man na? Kwan, nagatawag tayo sinabit sa motel. Wala kita na ko nga, nisod si Lawrence yung motor. O niya, pagkataon-taon, nisod ka si Altia. Onsa? Asa nga motel, ma'am? Dili lang unta mo akong yun na. Please lang. Oh. Si Althea nanunutok sa pultahan. Althea! Dalin? Ang ano niya ka? Ikaw mo'y angay na ko pangutanon, ana. Nganon ni amang ka? Naaba sa sud si Lawrence? Ha? Sulti! Oh. Unsa? Althea, abi pa na kong tinuuti kang amiga. Traidor man day ka? Suko-suko pa ka nga nagkakami ni Lawrence? Maode ay nadi kay gusto niya? Unsa? Dalin? Althea? An? Nanangatong yun. Althea? Troy? Althea, nga na nagkuyog sila sa imong uyab. Mo sinay gusto na ko mahibawan. Mong ako silang gisundan. Mga bayot mong duha? Dalin, babe. Sa iliw ako. Paminawas ako. Samtang nagkaduo lang atong kasal, wala ko makasabot sa kong kagalingon gud. Na-attract na kong laki. O si Troy. Usas akong... Hayop ka, Troy! Animal ka! Animal ka! Althea, sakto na! Huwag gini ko masayop! Dili-gini ka kasaligan hangtod karon, Lawrence! Huwag kay ayo! Althea, sakto na lagi. Dili na ta mag-usik sa tong oras na nila. Unta magmalipayon mong duha. Tana, Althea. Dalin! Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako ilagay? Naglibog yung kung saan ako pag-react ato higayon na. Siguro, kung babae ang gipuli ni Lawrence, mag-wild dog ko. Pero gipulihan ko niya og lalaki nga sama niya. Sakit, pero dawat na ako. Og pasalamat na lang sad ko, nga wa pa may makasalauna to na hitabo. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Dalin nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagulahan. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na... Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Hata, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa paperal. Sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi, kinaglibot sa saka. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa saka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Pag-pamina. Siya na nga ba ngayon
Mayong adlaw kaniyong tanan, ang nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini, ang akong suliran. Ilabi na kaninyo at uturan ni obra, o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista na maghataw kinabuhi ng kakong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga JR. Hingko ng Pangidaron. Minyo kung may usa ka anak na lalaki. Taga North Cotabato. May puntong medikal, emotional, o behavioral kining akong suliran. Ug nagtuo ko nga tugod ni sinahitabo nako sa gamay pa ko. Aron inyong isabtan, sugdon ko diyang usa ka bata pa ko. Mga 5 anyos pa ko ato. Ingon ini ang mga panghitabo. Sige na, JR. Kuyog na nilang Tita Chris o Tita Marge ni mo. Hindi naman na akong kuyugan. Ikaw lang, Mi. Di na, Jess. Totoo, ha? Tinawag ka na ako nun. Lagot na makuha ng naong ni mo, ha? Sige na. Nilangin ko, Mi. Dali na dong, JR. Dili ko. Malawin mo. Ano ko, Mami? Dadaanan na ninyo sa inyong sakyanan, gang. O kayo nagigibalik na bataan na rin ako, ha? Kaya maglagot mo magtanawan ng naong niya. Magdali na mo, gang. Kung maabutan niya, Sir Turo. Dong, JR, Ayaw kami niyo dito. Iyayapit. Ayaw tabangi ko ninyo. Dili ko kuyog sa ino ni Tita Chris o Tita Marge. Gikan karon, mao na niyang imong kwarto, JR. Ani ko. Piyo sa inyong pay. Oh, og ayaw gyud paggawas ha, aron dili sila masuko sa mami nimo. Di ka. Mapuli ko sa amo. Guniti na, Marge! Muli ko ninyo. Muli ko sa amo. Ato kong mami. Ato kong dati. Antod, kinusa di ko nila prisuhan na ning usa ka kwarto. Pila naman katuig nga ilang kapriso din niya eh. Kapit na noon, mupalis. Pagkauso na sa kuna din sa kwarto, alang sa paniod to. Ngayon ibuhat magkanilang mami na ako nga. Ila kong ipasagop ining iyang kagaw nga abogado nga. Usa ka tumboy. Usa ka puyo ini nga babae nga. Usa ka accountant ko no. Tuwa pa siguro sa ilang mga opisina. Wala ko kasabot kung anong ibuhatin ako mga ginikanan ako. Gikan pa kung 5 anyos nga ipasagot din eh. Karon 12 anyos na ko. Mabadyog ko may bawa ko. Anong ibuhat nilang mama o papa na ko. May mobile sa putan. Tita Chris! Tita Marge! Kamu na ba ka na? Tita Marge, ikaw di ang nipauli ron para nako. Dali na, JR. Kaon na sa paniod to, kay mo balik pa ko sa opisina. Sige. Kaog maayo. Kaya ang sunod imong kaon, adto para bas pa ni hapon. Inigpauli na mo ni Tita Chris na magikas trabaho. Tita Marge, pwede mangutana. Ano sa man? Ganong dili man ko papuya sa inyo. Uun sa hinungdan. Uway gusto silang mami o daddy na ako. Naluoy na kay ko ni mo, Jay. Nga all these years,
Kana ra gyud ang pangutana nga permi nimong ipangutana nako. Pwede na siguro karon. Dako naman ka. Magkasabot ka na siguro kung sultihan ta kasrason kun ngano. Okay nga di ay Tita Marge. Tungod kay unwanted child ka. Ha? Namong unom ka magsuon. Ako lang nga ikaapat ang unwanted child nila ni Mami Daddy. Nga naman. Nagdako ko na nagpuyo sa bahay sa agaw nga usa ka abogado. Huwag ang kapuyo nini nga usa ka babae. Pila ka tuig nga gitago nila ang kamatuoran. Nga dili sila makatubag sa rason kung ngano kanunay ko kining gipangutana sa upat ka suok sa bungbong sa kwarto. Ngayon nagipirsuhan ako. Bisan nagwa ko'y tubag na makuha. Hantod nga pagka 13 years old na ako, nalipay ko, nagiuli na ko nila sa akong mga ginikanan. Unya, Ano ba sukor masuk ka? Kinsa na sa itong babae nga imo kuyog? Kinsa? Kasusyo na sa negosyo ron sa mga. Kasusyo! nag-away sila si Mami at Nagdaghan ko Daddy. di mo kasusyo. Tungod sa kadukirot ni Papa sa mga babae. Ayaw, kinsa Lara. Sige mo sila nag-away. Babay! Mas maayo mo na itong obat ka bumbong nga akong kuyan. Kaniisip akong personal. Malinahon pa. Malgit ka. Ugoy away. Kapoy kay ka na. Basta, basta. Hala. Basta lagi. Kalahin sa paminaw. Kalahin sa pananaw. Murag na balining bay. Sige, sige. Natuwad. Nga naman eh. JR, anak. Ma, hindi ako sa hospital. Ano? Matod pa sa imong doktor. Doon na kay sakit nga psychosis. Ha? Unsa man ang sakita, ma? Nga may mga pananaon kuno ka. Mag-hallucinations, delusions, og maglisod ka og klaro sa imong panghuna-una. JR, Anak. Niya na Rosary GR. Magrosaryo ta matag adlaw aron maulian ka sa imong gibating sakit. kamu man ang nakaingon sa akong sakit. GR. I hate you. Both ninyo ni Daddy. Kabiyat dyan. May tawag sa akong cellphone. Ah. Hello? Unsa? Ginakupin yung akong bana. Kinakapatay ako sa kapulit. Dili. Oh, Mirisi! Kidukirong siya babae. JR! Daghang mga panghitabo sa akong kinabuhi o sa akong pamilya. Nga nakababuang nako. Una kong na-admit pagkapreso sa akong papa. Outpatient na kwadto. Naon na mo balik kong eskwela. Huwag naminyo gid ko. Nakaanak ko kusa. Apat namatay sa akong asawa tungod sa sakit nga breast cancer. Mao tong nabuang sad ko. Basta kay mentally disturbed ko sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Halos kapila na ko mabuang. Ang ako mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana. Sa nag-edad pa kong 13 anyos, na-diagnose ko sa sakit ko nung nga gitawag kong psychosis. Unsa man yung sakita? May kalabutan man sa pagsalikway sa kumang ginikanan nako tungod kay unwanted child ko. Ug pila ka tuig kong gipreso sa kwarto. Ikaduhang pangutana. Kung may mga dagkong panghitabo sa maadtong nakapatay nga akong papa ug sa pagkamatay sa akong asawa, murag mabuang man ko. Unsaon man nga malikayan nila ko.
Ikatulong pangutana. Gusto kong maulian. Kaya usabay ako kaanak ug wa nay asawa. I'm tired of getting crazy. Unsa na akong buhaton aron nga dili na ko mubati og sama ini. Ikaupat og katapusang pangutana. Hangtod karon, mubati pagyapon ko og kasilag sa akong mama ug papa. Nga mao'y akong gibasol ngano na ingon ko ini. Basin mao sa ning dili ko maayo kay may pagdumot pa ko nila. Unsaon man nga mapasaylo ko sila. Palihog, tabahing tambagi ko. Kini, ang akong suliran, JR. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anina sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist, drug addiction specialist. Ako motambag sa mga problemang punto medical, emotional, behavioral, psychological ug mga drug related nga mga problema. Naligal mga problema ato ni batahan ang tambag nga ana. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran kanamo. Pwede kanya ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si JR taga North Cotabato. Punto medikal ang problema ni JR. Unang pangutana ni JR. Nag-edad ko og 13 anyos nga na-diagnose ko sakit kuno gitawag og psychosis. Unsa man ning sakita? May kalabutan ba ni sa pagsalikway sa akong mga ginikanan nako tungod kay unwanted child ko og pila katuig kong gipriso og kwarto. Aluya gud nimo JR no. So, sa akong balikon, katungwa, maswito, ako, Dr. Rene Obra, o sa ko ka, psychiatrist. Muna akong trabaho. When you say psychosis, mawali siya yung end of the line sa mga psychological problems, mga schizophrenic, no? Ano sila makita na to nga wa na gintin taon sa ilang mayong kaugalingon. Pero naatay mga tambal karon anay no. I believe nga nakasuwat ni SDR na to. So naulian ni SDR. So sa may mga signs and symptoms ng usa ka tawo psychosis no. Naanay siya iyang kaugalingong kalibutan no. Mag-hallucinate ni siya. When I say hallucination is something to do with the 5 senses na to. Hearing, touch, seeing, pagtun, o pagsimot. So, maapektuhan na mo na hallucination, na delusional, na magidudahon, nga, mo-deteriorate ang iyang personal hygiene, di na maligo, di na magpatupi, di na mag-ahit. O niya, siya kanang disorganized speech, disorganized behavior. Kaya ang duration niya, puto ba sa kumenduman, no less than 6 months. Mao na yung mga tao, kasagaran nga, bag-ulang ganiming nag-meeting sa Cebu City Hall, Cebu City Anti-Medicancy Board of Task Force, no? Panguluhan ni Doktora Esther Concha o ni Doktora Lucille Arnoco Mercado kay we have to do something about this mga bigran psychotics na to din sa Sugbo, no? Malikbet man akong istorya, hapit na ramang Christmas season na, hapit ng sinulog, maoning mga psychosis, maoning ang buta-sabot na ni JR, no? Mga kuan ni sila, insane, dili ni siya pareha og depression, anxiety, murag grabe-grabe na ni siya. Pero naulian magkatingali, no? Kisalikway kasi mong mga magulang, o nagipriso ka, pila ka buwan sa kwarto, traumatic kayo to, no? So, mga mga factor. Unsa na mga hinungdan nga nung masakit mag-psychosis ang usa ka tao? Biopsychosocial. Kung magikon sa makausa pa, the biological explanation, this has something to do with the level of the neurotransmitters atong utok na kining gitawag og dopamine, serotonin. Ma-altered na ang level niya ni, mo nang mo misbehave ta, di na maayo ang pagsuling sa atong brain. Psychological, mga problema sa kinabuhi ug social atong environment, no? Kingon nimo gipriso ka, di ba lami nang itawag nato sensory deprivation. Bisan kinsa nga prisuhon og pila ka adlaw ay gawas-gawas, way kita ning init sa adlaw, maturiring ka oy. Itawag nato sensory deprivation,
Hindi ka kay bako sila, itong pizza ron. Ano naman pura sa hata ka ron. Muna ko istorya sa una ni mong pangutana, JR, no? Ikaduhang pangutana, kung may mga dag kong panghitabo sama adtong nakapatay ang akong papa o sa pagkamatay sa akong asawa, murag mabuang man ko unsa man ang mga likaya ni nako. So na di bagit na makalikay ani mga panghitabo, no? Di sa mga incidents, events nga dili to kong gustuhan, mahitabo gini sa atong palibot, whether we like whether we like it or not, di na to kong gustuhan. So ang atong mahimo is na mahibalot ta mo adjust, na? Kining nga na, nakapatay ang imong mama, imong papa, ang imong asawa, manapoy, maton, sa bato, namatay ba ito yung imong asawa po, no? Traumatic kayo ni. So, naay mga among gitunan nga, mga form of anxiety nga laom-laom na yun. Ako lang malakbitan pag istorya, kining itawag na itong PTSD. Daghang ko mga pasyente yung ani, labi na ka ng mga military, mawalagi na yung mga istorya nga, pinusilay, patay diri, patay dito. Naay mga masakit o PTSD. Pasabot na yung PTSD is post-traumatic stress disorder. Unsa may bot ipasabot niya ni. Ang bot pasabot aning PTSD, kay sa ako nang gingon sa unan to magsibi, ang anxiety is normal occurrence sa atong kinabuhi. Mahimo lang siyang disorder kung atong anxiety makapikto na sa atong activities of daily living. Unsa man PTSD, post-traumatic stress disorder, ang stressor ni ani or ang hinungdan nganong na anxiety ka is considered to be beyond normal human experience. Meaning dili gyud kasagaran, hadlukan yun, like near death, gitorture ka, kuan ka sa panahon sa mga katalagman, no? Survive ka sa nalunod nga barko pananglitan, survive ka sa landslide, mga nana nga mga panghitaw, man-made or natural catastrophe survivors mo develop og tining sobra kahadlok gitawag na tong PTSD. Ikatulong pangutana, gusto kong maulian kay may usak baya ko ka anak o wala nay asawa. And I'm tired of getting crazy. Unsa may akong buhaton aron nga dili na kong mubati og saman ini. Well, naay dako mo kayong kwan diya sa na kinatay mga tambal yan atay mga major o minor tranquilizers, mga anxiolytics o mga neuroleptic medications na mga among ikahatag sa pasyente nga naaning problema dili na ni para sa una ba nga moingon ta nga oy gihampak kung gud siya sa daotang hangin, nabuyagan, gibarang o giunsa naman lang diya. Di na siya may explanation karon kay scientific na guta, hapit na guta makaabot og Mars, no? Baligya ni gutong mga kabtangan sa mga ambisyon nga moadtog Mars kay para na siya ka-budget sa iyang project nga magbutang kuno siya 1 million people ngadto sa Mars puhon-puhon. Advance na kayo ta. So, ang rason nga nung naay ng problema is because of kining imbalance sa atong neurotransmitter sa atong utok. So, available ang mga medications diya sa atong mga department, mga butika, mga drugstores, o kinanglan ni sa grisita, preferably sa usa ka psychiatrist, no? Ako balikon, psychiatrist ko, muna akong trabaho din sa Sugbo. Murisita ani mga psychotropic medication. Mga kong mga pipila, kani mga olanzapine, chlorpromazine, haloperidol, risperidone, mao ni mga tambala ang itambal yan o ang tambal aning problemahang psychosis o mga mental problem doesn't always mean cure. Akong balikon, ang karohon tayo, like the tambal sa HIV, like tambal sa cancer, it doesn't mean makaayo, but it can bring up the functionality of the person that he will not be much of a burden to the other members of the family or to the community. Ma-functional siya. Nga dili siya diha maglaro-laro nga way tumong, mga tawag mga taong grasa. At least makahimo siya mga elemental health habits, masugo-sugo nimo, dili violente, dili problema sa atong barangay. So, mauna ako ika-istorya. Ikaw pa ito katapusan pangutana. Hangtod karon, mubati paghapon ko og kasilag sa akong mama o papa. Mauligi kay i-abandon man ka o unwanted child ka. Nga maoy akong gihasol nga nung naingon ani ko. Basin sa dili na maayo kay pagdumot pa man ang gihapon ang nasa akong utok. Unsa man nako pag pasaylo nila. Well, we cannot do anything na nahitabo na. You just consider that as
life experience, no? JR, no? So, kasagaran sa mga problematic nga mga bata, no? Ikaw, 40 na may mong edad, JR, no? Kasagaran sa mga problematic nga mga tao, product sa broken family. Sa akong experience, sa akong pagpanambal, isip sa ka-medical doctor o sa ka-psychiatrist, kasagaran, broken family, kay wa man lagi close parental guidance. So, wa naman na mahimo anang abandon ka sa imong parents, kaya unwanted man ka, pero daghan na sa kayong parehan nimo nga na-successful sa ilang kinabuhi. So, challenge na nimo, pakita nila nga imong papa ug mama nga, malampuson kaning kalibutan na bisag ila kang giabandon, ha? Ayaw na lang pagdumot-dumot na kay mahimo ana. So, paano lang? Kanang you have to let go, ha? Kalimti na lang to. I-charge na lang to as one of your life experiences nga medyo traumatic. Dili sad sayon po, no? Pero it will take time to kalimot niya ana, no? Okay? So, hinaot nga nakasabot ka. Dool diha og psychiatrist diha sa aso ninyo, North Cotabato area. Na ay mga practicing psychiatrist diha, no? I don't have an idea how far is Cotabato to Davao, no? Sa Davao, I know na idako kay nilang mental hospital, no? Yeah, sa Southern Mindanao o Southern Philippines Medical Center. Pero sa South Cotabato, actually, wapag yung ko ka nag-South Cotabato, nakanan ako og Kidapawan. Mao na ba na? Basta nakanan ako og Kidapawan. Okay? So, hinaot nga, doon na sa kami naputlo, nga pagtulunan ko ng adlaw, labi na ikaw, JR, diya sa North Cotabato. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa mga RMN program. Taas kayo may greeting din sa atong lugar. So, with Atty. Batahan, yung kamot agad mi nga makahatag mig tubag, kahayag, kalinaw sa mga naghasol sa inyong unahuna. Dili masuko, mangluod, dugay, mahatagan o pagtagad ay inyong ipadalang sulat-suliran kay daghan, kay mig madawat diri sa mga stasyonan. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawag ko og Naomi. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. When I Met You. You gave me a meaning to my I love the touch of your hair. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka babae nga nagpuyo sa address sa Cagayan de Oro City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Naomi. Happy anniversary, babe. Laybaw ino, 5 taga-tuig. Flowers for you. Oh, thank you, babe. Sweet kaayo ko, oy. Ilang kay maura ni puhon kung maminyo na ta. Super pa sa buwak ang iyong madawati ka na. Sige na. Tao na. Kay nagkaw man na ito din. Manoroy pa ta. Sige, babe. I love you. I love you too, babe. Grabe, dugaya na ninyo ni Janday, no? Oo, tay. Unya, kanasaman mo magpakasal, uy. Puhon. Basi next year. Ay, wow. Na. Minyoono na gidining akong amiga, ay. Puhon, day, uy. Puhon.
Wa pa man mag-text si John ako. Ay, kiduka na rap ako da. Si Tita man na ini, ang mama ni John. Kasayap ko niyang nanawag. Nga naman ka? Hello, Tita. Good morning. Naomi, daotang balita. Si John. Tita nga no, o si Tita po. Nauna si John. Na-disgrasya siya sa motor. Og dead on arrival na pag-abot sa ospital. Tita Dili. Kakalit pa ini mong pagpiyak dyan. Suot sa 5 katuig na anad ko nga naa ka. Wa man lang ko di mo kipaandam. Magunsa na balag ko ron nga wa na ka. Ang saon ako pang sugod ng bagong kinabuhi nga wa na ka. Sean. Kung mawawala ka, harapin ang bukas ng nag-iano na tayo. Sayang ang pangako sa isa't isa. Naomi, nahibaw kong sakit kaayo para nimo ang pagkawa sa akong anak. Kay sud sa pila ka tuig, mas daghan mong oras kay namo nga iyang pamilya. Tita. Pero, thankful ko. Kay ikaw ang babae nga gimahal sa akong anak. Kay sukad nga nagkauyab mo, dako kaayo siya kausaban. Nakita na ko nga ang kanhing dyan kaniadto, grabe kabugoy. Pero sa dihang nagkauyab mo, kalit nga na ay direksyon ng iyang kinabuhi. Nangandoy og nindot nga kaugmaon. Bisagwa na ang akong anak. Unta dili ni mo putlo ni mo koneksyon na mo nga iyang pamilya. Dili ka na mahitabo, Tita. Pero, basag nilang una ko ninyong magpalayo din yung napita. Kaya kung mapabilin ko din, Tita, muna kong pabuang sa kamingaw. Hangtod karon, dili paghihapon ko magatuo nga wa na siya. Nakasabot ko din, Popo. Nakasabot ko. Tita. Tita. Sure ka na gyud nga adto lang una ka sa imong uyuan sa Cebu. Ay, Ma. Kinahanglan ko mo palayo din niya aron maka-move on ko. Ay, ikaw ang bahala, anak. Pag-amping lang dito. Oh, salamat, Ma. Salamat iyo, ha? Kuha, ganiha karaging sige pasalamat.
Sa una rasad ba ako sigigingon ni mo nga anigan ang trabaho na ako din Pero ikaw man mawil balibad. Pero maayo kaya nag-decide ka na yun nga maniksibo. Lisod tayo kung adto gihapon ko dito. Naibaw ko, Naomi. Maong welcome kayo ka din sa kong baya. Sige na, pahuway na niya. Tiliw na tiga pugso o patrabaho na yun. Pero kung ganahan ka, sultihin lang ko. Roon masabutan na to kung asa tiga na pitiasay. Salamat, Tiyo. Ready naman yung kakang mo trabaho. Ikaw lang unay manage sa kong convenience store. Sige, Tiyo. May problema. Karusa mo ko magsugod. Bisag sakit paghihapon para nako. Mawa na si John. Pero may nalang sa niya. At least, dili kayo parehas ang kamingaw nga akong bation kung na ako dito sa amo. Miss, kinayon niya ako? Oh. John? Miss, dili ko dyan. Laan ko. Sorry. Parehas magod mo ugnaw sa kong ex. Okay. Pilatanan ako. Nabuang naman tingali ko. Sukat lang nga nakita ko tong lalaki ha. Dili ko makatoksik ko na una. Parehas gid kaayo sila now. Ay, anilan sa ako din sa gawas mo standby. Hi. Oh. Break ni mo? Oo. Pwede na akong matapad og lingkod ni mo? Puno-puno na magud ang ubang bangko ni sa gawas? Sure. Pwede na sa kong mubarog. Priority man sa damo ang among customers. Ayaw Okay ra. Mas ganahan sa kong naa ka. Oh. Bago ka din isa. Regular customer na magud ko din ako dahil si Lan. Ikaw? Naomi. Nice meeting you. Okay na magigamiga ni mo? Okay naman. Si Tita. Hello? Ay, Naomi, kumusta ka na? Ay, niya Tita. Okay na. Ay, maayo hinuon kun mauna. Kay nahibaw kong diligid ganahan akong anak ka magtanaw ni Moron nga nag-uul ka. Naomi, kung okay ra nimo, na ako ipaila-ila nimo. Ansa Tita? Puhon kun mauli ka na din sultihi ko aron ako siyang masultihan. Pero Tita, di pa ko anda pa ng butanga. Nahibaw ko. Pero unta, imo ning i-consider akong hangyo nimo inig-abot sa panahon nga andam ka na. Tita. Thank you Naomi. Nga nisugot kang magigpangaon ako ron sa gawas. Way kasalan. Salamat Salamat sa imong time. Salamat nga nakigsuod ka na ako sa pila ka buwan na itong panagkaila. Ang sagot ni, nanamilit na ka? Ang tinuod, may fiancé na ko, Naomi. Ha? Nihangyo nga amiga sa akong mama nga mo'y nagtabang na ko ron aron makahuman ko sa akong pagtuon. Siya mo'y nag-set up
Pero, wa mo ko'y mahimo. Dako kong utang kabubuto nila. Unya ako. Magunsa naman lang ko. I'm sorry. Makakita ra kag lalaki nga para gid nimo. Lan. Gato ko siya na makawasa kung kami nga ni John. Pag-una, naibaw kong sayop. Kaya akong gipangita si John sa pagkatao ni Lan. Pero nagkadugay, mas naka-feel ko guilt sa akong kaugalingon. Tugod kinaibaw kong mas love na ko si Lan. Tugod kay bisag di mi uyab, pero iyang gipa-feel na ko kung unsa ko niya kapinanggap. Mas labaw pas pagpangga nga gihatag ni John ako sa una. Panahon na siguro nga mauli ko balik sa amo. Ug mangayog sorry sa kung nabuhat din sa mama ni John. Kung mao, nalipay ko sa imong desisyon, Naomi. Kanusa ka man mo uli, ha? Tingalig sunod si Mana, tita. Okay, sige. Ano na itong maset ang date sa akong ipaila-ila diha nimo? Tita. Sorry, tita. Sorry sa ko nabuhat. Naomi, it's okay. Kung love na kito nimong tawhana, dili ko makabuot nimo. Ang importante na ako nga malipay ka. Wa na siya, tita. Tugod kay may fiancé na siya. Uy, mao ba? Good morning. Lan, maayo kiniya ka na. Finally, nisugot ka na gyud sa akong hangyo nimo. Sorry, tita. Nabisi lang ko. No? Lan? Wait. Magkaila mo? Ikaw may ipaila-ila ni tita na ako? O, ikaw mo'y akong fiancé? Naomi, siya ba ang imong buot ipasabot? Tita, oh my God! Daghang gid mo anging panagsultihan. Biyaan ko una ka mo, ha? Unya kung ma-okay na mo, sunod mo din is kusina aron makapaniod to na taninyo. Naomi, uwa ko magdahom nga kita gede ang parasaw sa gusa. Mahal ka. Og bisan pakas lang pag naiti ka karon dayon. Ako na buhaton. Lan. There I was, an empty piece of a shell. What love and life. Sometimes, the unexpected things happen at unexpected time and in the presence of unexpected people. Kinahanglan lang yun na patient siya and trust that God will turn your pain into purpose and your grief into growth. Karon ninyo na minilan og naanay duha ka anak. Dini na lang ko to, daghang salamat sa RMN. Kaagi ni Naomi nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit nga iyang panayo, awit nga ni Kulahan, When I Met You. Give me a reason for